Hello guys, nandito na naman ako at eto, pag-usapan natin ang dalawang bagay patungkol dito kay J. Duclay. Ang bilis ng karma guys. What the heck? Okay, unang-una guys Eto, pag-usapan natin. Itong si J. Duclay, nawa, no? Syempre, naglabas na sila PNP chief ng kautusan na imbestigahan na itong mga fake news na ginawa nitong mga didilis at isa na nga dyan sa gumawa ng fake news na yan ay itong si J. Duclay regarding sa fake documents ng St. Luke's itong medical bulletin So kasama si J. Duclay. At guys, eto ang gusto ko sana, mas maganda sana na talagang tuluyan. Hinahanap na rin ng NBI na tuluyan itong si J. Duclay Bakit? Sa totoo lang, meron po yan yan ay naka-on bail lang nakapiyansa lang yan. Meron siyang 11 counts of estafa na kaso at siya ay naka-bail dito. Now, bakit ko sinasabing sana ay tuluyan? Kasi po guys, ganito. Sa ating batas kasi sa Pilipinas, kung ikaw ay repeat offender, halimbawa, may tsansa. Pwedeng ang judge ay mag-decide na hindi ka nabigyan ng piyansa uli sa iyong pangalawang kaso. So ito ay pwede mangyari kay J. Duclay at yan ay kung ipupush ng DOJ. Halimbawa, at siya ay nahuli at nakasuhan, nawa ay ipush ito ng DOJ, na ito ay mahuli. At ipush ng DOJ na hindi ito makapagpiyansa. Alam ko parang ang tawag doon recidivism, okay? Yung repeat offender, Alam ito ng mga lawyer. So, may chance pero hindi ko naman sinasabi na hindi na talaga makakapagpiyansa dahil pwede pa naman. So, depende nga yan. Depende sa, sa judge, Pero pwedeng i-push. Bakit? At sabihin na ito ay repeat offender at the same time, may chance ito na tumakas. May chance ito, nagagawa lang ulit ito ng kanyang mga kaso at madadagdagan pa. So napakataas ng risk na ito ay magpaulit-ulit sa kaso for the safety ng mga pwedeng mabiktima. Wag na itong ilabas at pabayaang ito'y nakakulong. So pwedeng mangyari yun, posible yun. Kaya nga dapat i-push talaga ito ng NBI, i-push ng ating ng mga kapulisan at talagang kasuhan itong si J. Duclay na ito. Total, wala naman itong kadala-dala Diba? Isipin mo, 11 counts of estafa. What the heck? Nang-estafa ka pa, J. Duclay, ang laki na ng kinikita mo. Isipin mo yun, nagawa mo pa mga estafa, kumikita ka ng 1 milyon kay Kibulok buwan-buwan. Consultancy lang yun, Nagawa mo pa mga estafa. Tapos ang lakas mong mamuna sa Pangulo, ang lakas mong mamuna sa gobyerno, ikaw naman itong estapador. Alalahanin mo nalusutan mo lang yung iba pero dito sa 11 counts ito mukhang may tulog ka dahil yung iba kaya mo lang nalusutan dahil hindi na sumipot yung mga complainants. Mukhang nabayaran mo. Ito sa 11 counts mo mukhang hindi mo kayang bayaran yung mga complainants ito kaya tinuluyan ka. So ngayon nakapiyansa ka lang, papaalalahanan lang kita J. Duclay So, NBI, PNP, pakibilis-bilisan ipurso na yan. Kung talagang mahuhulihin ng mga ito, kasuhan na. DOJ, pakinaman. At pag ito ay kinasuhan at nakulong, kontrahin nyo yung paghahain nito ng bail. Dahil ito ay pwede na maging flight risk, baka tatakas na rin ito. Sasabihin nito ni J. Duclay, teka, takas na rin ako, alis na rin ako ng Pilipinas. Kasi nga pero hindi naman ito kasing yaman ni Saldico para makapagtago. At hindi niya napaghandaan dahil ang akala niya hindi niya napaghandaan, di nakakuha ng golden visa yan. Kasi asang-asa siya na si Inday Sayad magiging pinuno pa. Asang-asa na magiging presidente si Sayad. Doon siya nagkamali, di ba? Hindi magiging presidente si Sayad, hindi na yung makakatakbo. Sigurado ako may impeach yun. At the same time, magtatago yun si Inday Sayad dahil sa kaso niyang plunder sa ombudsman. Diba? Kaya, asa ka pa. Kaya itong mga ito ay taranta, okay? So, eto, pag-usapan natin yung pangalawa. Ayan po, pong! Naglabas ng nag-post itong si J. Duclay, no?
at nagpapagaling. Nasa ospital, nakaswero, nakadextrose. O, di ba? Ang bilis lang ng karma. Eh guys, sa totoo lang, kung nakita nyo yung picture ni J. Dokling at nakita nyo yung paglobo ng tiyan niya, eh hindi ordinary. Mukhang ito talaga ang may sakit. Baka may colon cancer sana ito. Dahil nakita nyo, ang lit itong tao pero kita nyo yung tiyan niya, parang sinlaki nung kay Mandalulo. Yan dalawa, pati baka si Mandalulo, ganun din. Pero ito, mas malupit yung kay J. Dokling, talagang lumolobo yung tiyan niya. Mukha, parang may cancer, may colon cancer sana, ha? Sana. Sa itsura niya. So, ayan. Kinarma, ang bilis ng karma. Siya ngayon ang nagpapagali. So, wish namin, J. Dokling, sana wag ka nang gumaling. At kung halimbawa, kukunin ka na ni Satanas, bukas, wag mo nang ipagpabukas. Baka pwede na ngayon. At hindi kami nagwi-wish ng paggaling mo, ha? Ako, personally, ang wish ko sa'yo, matuluyan ka. Kung gusto mo na sumama kay Satanas, welcome na welcome. No? Huwag ka mag-alala at bibigyan ka raw ng posisyon doon. Kung gusto mong unahan si Fentaboy doon, okay rin lang daw. Kumbaga, doon na lang kayo magkita. Hihintayin mo si Fentaboy doon. Si Fentaboy, yun, pinapanalangin namin, humaba pa ng kaunti ang buhay. Alam nyo kung bakit? Syempre naman, para pagdusahan pa niya at pagbayaran pa yung mga kasalanan niya. Diba? So, J. Dokling, ang bilis ng karma, no? Labas ka ng fake news, tapos ngayon, ikaw ang nasa ospital. Nagpapagaling. Katulad nga nung aking wish, ang wish ko sa'yo, diyan ka na lang. Huwag ka nang aalis dyan, ha? Tsaka, sana lumala ka pa. No? Lumala pa. At kung ikaw ay matutuluyan, wag mo nang ipagpabukas. Pwede na yan ngayon. Guys, ito po tandaan niyo, itaya niyo sa bato. Pag si J. Dokling ay natuluyan, mamimigay ako ng cash G. Mamimigay ako ng cash G. Di ba? Tandaan niya, mamimigay talaga ako ng cash G sa live ko. Pag si J. Dokling ay natuluyan. Sa mga ganitong tao, wala tayong amor. Kahit mamatay, tatawanan ko yan. Maniwala kayo sa akin. Pag yan na dedo, tatawanan ko yan. Magla-live ako, tatawanan ko yan. Ang bilis ng karma ng iniupak na yan. So yun lang. Sa mga bobong didilis dyan at may sayad, ang tatay ninyo ay karton. Manatili kayong may sayad. Sa mga may sayad ay laging high blood. Bye!